Naka-live na po. Yeah, okay lang. Kanina. Hindi, pipili. Kaya po. Dota TV yun. Pero naka-cross-post ng si Banana at Dota Alin TV. ka? Para may share. Sa Lota TV. Kahit lang the set, please. Pakinig na, pakinig. Apo. Nagutom. Ayun, ayan. So, very alive. Ilapit ko po. Nakikita si SK. Kung maganda yung lighting sa mga. Ipasok mo ba? Mas maganda yung ginawa mong girl last time. Malapit ang Kami backup lang. Yes, ma'am. Kasi natanong na, Nakikita dito sa sala. sino kulang? Sila dito. Ganyan lang, ma'am. I-ano mo muna, i-wide shot mo muna para makuha kami na. Tapos saka ka mag-focus. Si Ray ka tayo pupunta. I-wide shot mo. Bukod dumaan po yung SBA. Kaya nga. Matalo mo si Tita. Yan. Ganyan lang, ma'am. Ganyan muna, tapos complete. Hindi. Lahat. Hack. Yan. Okay. Yan, ma'am. Yun yung, ano, yan yung naka-live. Yung nasa likod lang dyan yung ating. Yan ang mga. Ilang viewers na tayo? Papapansin. 40, ma'am. 40. Kakanta, dalawa kami kakanta. Ba't ibang kulay? Kasi hindi pa na. Doon makikita ko sino Tita. Pero magsobrang. Tita ko pogi. Malaki ang higo. Ay, di. Yan mo palang may artista. Lang nga. Tapos sanay eh. Napasala lang. Kung first time nyo daw Huwag po masyado siya yan. Hindi ako pag-ibig. Yan, okay. Nakita mo. Kita-tingin ko Kita sinasabihan ako ni Conservator dyan. Closer pa. Kita-tingin. Kita pagkita siya. Iganon mo konti. Medyo, ma'am, ano, delay po yan. Okay na po din. Hindi kaya ready din. Okay. Iganon naman. 65, ma'am. Wow, bilis. Yan. So we're live again. Ano ba ngayon? December 13, 2024. Friday. Friday the 13th. Yeah. So, madami namang nagsasabi na swerte ang araw na to. At mas magiging swerte pa. Ano po? So, magandang hapon, bayan ng Lubo. Ayan. At magandang hapon po sa aming mga minamahal na kababayan. I love you muna tayo. I love you. Ayan. Ayan. So, we're back on our Kanina pa. second episode. Ayan. So, second episode po natin ang ating Team Manalo Christmas Giveaway 2024. Go, 1, 2, 3. Manalo! Manalo! Ayan. Walang rehearsal kasi. Pero po, ano, hindi po kami nag-rehearse, but before anything else, na gusto ko munang mag-sorry sa mga Christmas party, especially po sa ating minamahal na mga kasama, no, sa ang tawag dito, goal natin para matupad ang ating mga pangarap, ang mga kababaihan sa Barangay Balagbat, no, so I'm sorry na hindi ako nakadalo, no, talagang alam niyo naman ang inyong ang inyong president ay sobrang daming problema sa buhay, ano po, kaya nga sabi na buti nakakatulog pa ako sa dami ng problema at nakakangiti pa. At dinadagdagan pa nga talaga naman, no? No, talagang patuloy akong ginigipit at talagang pinaplanuhan ng kung ano-ano. Pero, well, andito pa rin ako para mag-share ng blessing dahil everything naman po is a blessing to me, no, given by our Lord. So, ayan, So, huwag natin masyadong paiyakin ang ating mga kababayan. But, again, I'm sorry po sa aking minamahal na mga kasama ka members sa Barangay Balagbat Chapter.
No, at andun naman ang ating mga kasama ng Team Manalo, kaya ako nagpapasalamat din sa aking mga kasama ng Team Manalo at nag-share na ng blessing. No, at ang saya daw, sabi nila, sobrang dami. No? Congratulations sa ating president dyan, si Ate Annalyn. Palakpakan naman natin ang ating president ng Barangay Balatbat, no? Kasama ka. Ayan. So anyways, again, katulad na aking sinabi ngayon, ang kanina ay tayo po ay nasa episode 2 na ng ating Team Manalo Christmas Giveaway 2024. Manalo pa tayo. Ayun. So, before that, no, bago tayo pumunta sa mga may init na issues or whatever, actually, kinakabahan ng aking mga kasama. Kasi katulad po na aking sinabi last time, ilan lang po yata ang sanay mag-live sa FB. No, pero ang chika, ang chismis sa akin na si Vice din pala yung sanay na mag-live, no? So, imagine yung habang kumakain siya. Habang kumakain siya ay na... Ano sabi? Mga idol, mga idol. Mga idol. Ayan. So, bibihira ang nagla-live dito. Sino ba ang nagla-live? Taas ang kamay. Sino bang sanay sa mag-live na? Hindi naman sana. Si Consumar. Sanay mag-live pag nasa SB. Never po. Never pa. So wala talagang nagla-live sa inyo. Hindi ko pa po nararanasan. Ayun, first time. Oh, maganda yan. Kailangan magtanong natin ng mahirap na tanong. Ano po? But anyways, no, basahin muna natin. Kasi katulad ng aking sinabi kanina, no, ng mga issues, whatever. Pero ang pinaka goal namin kaya kami nagtayo or naggawa ng Christmas giveaway kasi gusto ko namin mag-share ng blessing sa ating mga minamahal na kababayan. At katulad po last time, meron po tayong 4 again na winners. Tama ba, Derek? 4 na winners again for today's live. No? So, yan po ay kailangan lang nating sumunod sa mechanics. No? So, Dalawang question. dalawang questions of the day lang, pero 4 po ang mananalo. At ito po, ano, babasahin ko po ang mechanics para kayo manalo. Ayan. So, pa-flash na lang po sa ating monitor. Okay. So, ang ating mechanics daw po ay kailangan po kayong tumutok sa live broadcast ngayong araw na to. No? So, December 13, no? Kailangan daw po kayong nakatutok. So, ibig sabihin, nanonood po kayo ng live. Tayo po ay naka-live sa mga pages ng Lota TV, Team Manalo 2025, at dun po sa aking page na Lota Lazarte Manalo. Although, isi-share po ng mga pages nila, kasi meron din po sila mga social media pages. Mamaya ay i-promote nyo na. Kailangan naka-register sa Comelec yan pang mag-promote kayo. So, yan po. Una, nakatutok tayo ng live, no? Para tayo ay may chance manalo, no? Ng prizes. Mamaya po ipapakita natin at i-introduce din natin ng ating, ano tawag doon? Taga-present ng prizes natin, no? Money girl. Yes, si Barbie girl. Okay. So, ang pangalawa pong mechanics, no, or requirement is kailangan abangan ang dalawang questions of the day na random na itatanong para sa mga nakatutok na viewers. No? So, ibig sabihin pala, direct, kailangan all throughout sila ay nakatutok. No? Kasi katulad last time, pag hindi po kayo nakikinig or nanonood, hindi niyo po makukuha ang sagot. Kasi hindi po siya yung naka-ready ng question, kundi ano po ang sagot ng isang kasama natin. So, dapat talaga nakatutok po kayo sa live natin. Ang pangatlo daw po ay lahat ng viewers na tama ang sagot ay makakasali si Spin the Wheel para sa chance ang manalo. No, okay, mamaya i-introduce po ng ating presenter. Pwede na pala. Kasi ito na yung part na i-introduce natin. Pasok! Dorina? Ano ba to? Cameraman? Good evening everyone and welcome to Live of Team Manalo. Ayan. So mga kapamilya, kailangan nyo lang tumutok para manalo ng ating exciting prizes. Meron tayong cash prize, gift, and our appliance showcase from Appliance Home Center. Congratulations! Sino po si Barbie? Nakakatawa si Dorina. Ano bang pangalan mo talaga, ma'am? Barbie. Barbie, Dorina, or
Verena, Waldo. okay. Hindi na Waldo. So ulitin ko lang po, ang mapapanalunan daw po ngayon ay Noche Buena Pack, ayan, cash prize, at appliance. At dahil nga marami tayong mga naririnig no, sa ating mga comment section sa ating page na medyo malungkot daw ang Pasko natin, kaya ako po ay magsasama or mag-include ng another prize na parol. Ayan, andito po ang ating parol. Lilac parol. Lavender parol. Ayan. No, para pwede niyo po isabit sa inyong mga tahanan para maging masaya ang ating Pasko. Ano po? So, anyways, napakaganda po itong live na to. Aside po sa mananalo, ay kaya niyo po or pwede niyo po kilantisin ang mga kasama ko. No? Kung, ano yan? Kung gaano, no? Kalawak. Ang kanila, aside sa pagmamahal, kasi alam naman natin, no? Ang kanilang malasakit sa ating bayan. Ayan. So, bago po tayo pumunta pala doon, meron lang tayong babatiin, no? Na isang taong napakamalaki, napakahalagang, dalawa, napakahalagang responsibility or katayuan sa ating bayan. No? Sila ang isa sa mga tinitingnan nating role model or tinitingala at inaasahan na magbibigay sa atin ng tulong, no? Spiritual, ano pa, maraming bagay, iba't ibang level. No? So, una po doon, happy birthday po, Father Mandy! Oo, meron mo gusto mag-wish kay Father. Yan, si Vice na. Happy birthday, Father Mandy. Wish ko lang good health palagi at makapag-lingkod ka pa ng maayos sa Diyos at sa bayan. Yun lang, happy birthday, Father. Ayan, tama naman po, no? Tama. Dapat good health talaga and long life or blessings. Ang isa pa, ay syempre napakamahal din natin. Minamahal natin kasi talagang pinaglalaman ng karapatan. No? President po ng FTS, si Madam Leia! Ayan, happy birthday to you! So, sino gusto magbumati naman kay Madam Leia? Ayan, si... Consal Marcio, batiin po ninyo ang president ng ating FTS, si Madam Leia. Hindi ko alam bakit ako pinabati. Kapitbahay ko daw si Madam Leia. Ngayon ko lang po napagtanto, yung tindahan nga pala nilang livelihood. Nasa tapat ng bahay namin. Oh. Salamat po at laging nakakautang ako sa tindahan niyo. Bayan daw. Happy birthday, Madam Leia. Thank you po sa inyong lahat. Wala kang itutulong re-recruitin. Wala. Nakaka pa. Nako po. So, anyways, no, bago tayo, again, no, pumunta sa iba't ibang mga issues at mag-share ng blessing, kailangan ko muna ipakilala din sa inyo. Pakilala sa inyo, sino ba ang mga kasama ko this afternoon? Although may mga repeater po tayo na talagang gusto pa din na suportahan ang ating live. Pero of course, no, umpisahan natin sa mga bago kong kasama na katulad na aking sinabi last time, mahirap po pagsabay kami, baka kasi mga 5 oras tayo na bago matapos ang ating live. But, no, hayaan natin silang magpakilala sa kanilang sarili. Umpisahan po natin sa aking kanan. Ayan. Maraming salamat po, Mayor. Magandang hapon po sa ating pong mga viewers, sa ating pong Facebook Live. Welcome po sa Team Manalo, Pamaskong Handog, Gift Giving. Sana po inyo pong subaybayan ang aming pong munting paraan para kayo po'y handugan ng aginaldo ngayong darating na Kapaskuhan. Sa munting paraan na ito, may ipamalas po natin ang kahulugan ng Pasko, ang pagkakaisa at pagbibigayan. At bago ko ibalik ang mic, ako po si Konsehal Denden Araha dati. 9 na taong naging konsehal ng bayan. Ngayon po'y naharap sa isang laban bilang Vice Mayor ng ating bayan. Muli, Merry Christmas po. Tutok lang po kayo at manalo ng mga papremyo. Masaya po ang ating usapan, muntahan. Magandang hapon po sa ating lahat. Yeah. Ay, yeah. Sorry. Alam niyo po, baka nakikita niyo ako nagtuturo-turo ha. Sorry po kasi, ganun po talaga pag-live. At alam niyo naman hindi kami professionals, but we are really trying our best. Ayan. So, maraming salamat, Vice Denden. No?
Alam ko nga, mahirap talagang wala akong script, no? Kaya nakakatuwa. Sige po, so ipasa na po natin ang next natin kasama. Hello po, magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Ako nga po pala si JJ Comillan na bumabati sa inyo. Isang maligayang Pasko po at masaganang bagong taon. Naway pagpalain kayo ng kapayapaan, pag-ibig at pagmamahalan. Ito pong hari po. Next po, pasa na natin. Follow the leader nga pala. Una ho ay Merry Christmas sa inyong lahat. At pangalawa, thank you Mayora, nararanasan namin maging artista. Check natin kung Patingin niya kung mukhang artista. Check natin kung mapapasa. Pakicheck niya kung mukhang artista Ang kami. face value. Hindi, maraming salamat po Mayora. At yung opportunity na to na yung mga nagmamahal sa inyo ay maipakita din namin na baka pwedeng mahalin din kami. At sana ay mahalin din kami. Ano po, maraming salamat po. At yung nagmamahal naman po sa amin, mamahalin din po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng nanonood. Ako ay first time nag-live. Kinakabahan ka gagawin. Mas pangit yata ako sa ano. Saan? Sa personal or sa Parehas. Wala po, ako ay bumabati ng maligayang Pasko sa ating lahat. At sana po ay tayong lahat ay pagpalain sa darating na bagong taon. Masasabi ko lang po, wala pong bibitiw sa panonood. At marami akong pamimigay na papasko ang Ninong Ray. Isang bundle yata ako. Sa inyo lahat ho. Nawa ay tayo pagpalain ngayong hapong ito. At maraming salamat. Inyo pong abal lingkod, si Consejal Leslie po. Kila. Sa back naman, yung nasa likod. Sa likod, kailangan bumati din at talagang hindi tayo iniwan. Kaya, mag-close up ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito naman po kami. Huwag po kayo mananawa. Mamaya po uulan ng pang-premyo. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Apa, Magandang hapon po sa inyong lahat. yes, ma'am. Okay, nandito po nga, sabi nga ni Consejal dyan, nandito po ulit kami. At magbabahagi ng napakaraming premyo mula sa kanya. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Good afternoon, Lubawans. May bago ho kami recruit. 4. Mas malaki ho ang kapasidad ng 4 na rin ngayon kaysa sa aming 3 nung nakaraan. Ano? So, tutok lang kayo and enjoy the show. Merry Christmas! Ayan. At least dyan sa second, sa balcony ba yan? Hindi kita ang tiyan ninyo. Ayan. So, masayang hapon na naman po, no? Lalong-lalo na talagang hindi po kanalimutan nilang i-mention na marami silang ibibigay na pa-premyo sa inyo. So, ibig sabihin, magdadagdag po pala talaga. Ayan, at hindi naman po talaga tayo papayag na hindi sila magbibigay dahil sila po'y umatay ng pusa. Ano po, but anyways, maraming salamat po again sa nakatutok sa atin ngayon. Ilan na ba ang ating 142, ma'am. 1 point. Yan. Very cool. 146, ma'am. Maraming salamat po. Alam niyo po, napakaganda din po itong platform po, no, or avenue or outlet sa isang katulad namin, no, na katulad ng mga bago na gustong maglingkod, no, or naglilingkod na para mapakita at mapaalam, no, masabi. Makita ninyo, makilalas niya lalo kung ano ba ang mga paninindigan, ano ba nasa puso, no? Kasi nakikita natin kadalasan tarpaulin. Pero mas maganda yung mas kilalanin natin sila ng ayos, no? Kasi ito yung impromptu. Actually, hindi given. Hindi katulad sa mga beauty pageants na given a question. Ito po kung ano ang naisip nila on that moment. Na pag binigay sa kanila ang question. Okay, so move na tayo. Kayo ba i-relax na? Pwedeng uminom ng tubig. Ubus na agad. Pahingi daw po kami ulit ng tubig. May tubig ba yung nasa likod? O kasi, ang next natin na portion ay katanungan na. Oo. Ito na yung mag-umpisa yung pagpawisan. Kahit malamig ang aircon.
Pero hindi naman, joke lang po. Ito po actually, yun nga sinasabi ko, mas makikilala po ninyo ng aking mga minamahal na kababayan, ang mga kasama ko sa Team Manalo, no? So ito po ay patungkol sa kanilang personal na buhay. Kasi mas maganda yung kilala natin sila as a person. Tama ba? Tama ba? Do you agree? Ano? Okay, kasi yung mga umattend na last time, nakasagot na din dito. No? Tapos ang sabi ko sa kanila, panoorin nyo ulit, i-replay nyo at i-score nyo. I-assess nyo yung sarili kung tama ba ang inyong naging sagot. So siguro pwede naman nilang i-rebut, pwede naman ipagtanggol ang sagot nila dati. So magbibigyan din natin sila ng opportunity. Pero kung okay na rin sa kanila, ay ayos na rin. Ano? At of course, dahil may mga bago tayong kasama ngayon, hayaan din natin silang mag-share ng kanilang buhay. No? So ready? Are you ready? Yes po. Saan ba tayo mag-uumpisa? Kay Vice? Batiin, wala ba? Pagkasagot pala, babatiin mo na kayo sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Ayan, kasi baka, katulad ni Vicky, baka pag-uwi mo eh. Diba? Kailangan mabatiin mo na. Oo nga. Ayun, ano. So, unang katanungan, as a person, ano ang iyong dream nung bata ka pa? Kasi for sure, lahat tayo ay dumaan, no? Sa mga gano'n. Nangarap. May pangarap. Imposibleng wala, ano? Ano ba ang naging pangarap mo or dream mo nung bata ka pa? Ang isunod na natin yung pinangarap mo bang pumasok ka sa politika? Okay. So, ano ba ang pangarap mo or naging dream mo nung bata ka pa? At pinangarap mo bang pumasok sa politika? Yun. So, unahin natin si Consel Leslie daw. Ikaw yung ninominate ni Vice Denden. Are you ready? Ano? Kasunod-sunod na po tayo. Ano po? Okay, Cons? Ako na po? Yes po. Magandang gabi po ulit. Doon po sa katanungan na kung anong dream ko nung ako'y bata pa. Nung ako'y bata pa, ang gusto ko noon ay maging isang sundalo. Dahil ho nung una ho sa amin, madami ho laging dumadaan mga sundalo na papadestin ho sa APA. Kaya ho noon ay gustong-gusto ko magsundalo at tingin ko ho ay para akong barako pagka may hawak na baril ng bata. Yun ho, sa Mampalad ay hindi naman ho natuloy yung pagiging sundalo. Ako ho ay pumasok ho sa Lyceum ng Information Technology. 3 taon. Sa Mampalad ho ay ako ay nag-asawa. Bakit kasi mga pala? Sa Magandang Palad pa ako. Magandang nangyari sa buhay. Patay ako pag-uwi. Ako po'y nag-asawa at hindi naman po masama ang nangyari at ako po'y biniyaan ng 2 anak. 2 poging-poging anak. Yun lang po. Doon naman po sa tungkol sa pinangarap mo bang pumasok sa politika. Ako lang ho mahilig sa aming pamilya na sa politika. Buhat ho nung napupo akong SK chairman sa Barangay Apar at lumaban din ho akong SK Federation. Awa ng Diyos ay nanalo. Yun ho, doon ho nag-umpisa ho ang aming pagkakagusto ho sa politika. Hanggang ito nga ho, naging konsyel na ng ating bayan ng Lobo. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating kababayan sa patuloy na nagtitiwala sa akin. Lamang po. Magandang gabi pong ulit. Wala ka bang babatiin naman? Babatiin niya na. Siguro ay nanonood na ang aking asawa. Magandang gabi sa iyo, ang aking 2 anak. Sa lahat ho ng aking kababayan dito sa bayan ng Lobo. Magandang gabi ho sa inyo. Ilan po? Ayan. Pasensya na, actually tinuturo ko si Direk, Assistant Direk. Sabi ko, i-focus sa mukha. Kasi para at least makita ng kababayan Sagad natin na, yung ma'am. facial expression. Sagad Kung paano niya. Sagad na po, sagad na. Sagad na. Sagad na. Kaya dapat pala nagpulbo. Joke lang. Pero actually maganda yun. Kasi related naman, sundalo, tagapagtanggol ng karapatan. Politiko, tagapagtanggol ng karapatan din. Ayan. So, next po si Consel Mark Chu. Bumati ka muna. Thank you po ulit, Mayora.
Nalimutan ko ang tanong. Pero lang. Ako po ay simula bata. Pangarap ko talaga maging lawyer, maging abogado. Siguro influence na rin ho nung pamilya ko sa side ng Chu. Kasi yung father ko ay lawyer, yung mga kapatid niya yung mga lawyers. Bata pa lang ho ako nandun na kami sa Chu Law Offices, laging tinuturo-turuan ako. Ito ang totoong mayora. Sa kasamaang palad, naging frustrated lawyer. Pero nung college, ang kinuha kong kurso ay yung preparatory to law rin naman. Legal management. Hindi ko lang po natuloy dahil pagka-graduate ko ng college sa FEU Manila, nasabik po ako sa lubog. Sabi ko, nakakatamad sa Manila. 4 na taon ako ng college ko. Sabi ko, tatapusin ko lang itong legal management na ito. Babalik na ako ng Lubo. Pagbalik ko ng Lubo, tumambay po ako. Galit nga ako sana ng pamilya ko. Nagtapos daw, tapos tumambay. Kasi masaya po ako sa Lubo. Nangingisda, mga ganong bagay ho. Malapit sa gubat. Tapos po, biglang nagkaroon ng election ng SK. Nung nagkaroon po ng election ng SK, sabi ko parang ito totoo lang po, yung bilang totoo lang, sabi niya naman po, para maipakilala ang sarili. Nung lumaban po ako ng SK, wala naman po talaga akong alam kung anong gagawin ko. Ang purpose ko lang para hindi makalis ng Lubo. Para may katwiran ako sa pamilya ko, na hindi na ako makakalis ng Lubo Paano kung magtatrabaho ako yung SK na dito sa Banalo? Ay nanalo po ako. Pagka panalo ko ng SK, hindi ko naman po akalain na yung pagiging gusto ko sa pag-SK, yun ang magiging stepping stone ko para maging konsel ng bayan. Kumbaga, parang lahat po ay may dahilan. Parang lahat ay everything happens for a reason. Yun po ang tingin ko po. At yun po, kaya ako naging konsel ng bayan. At kung pinangarap ko po na pumasok sa politika, yun po ang pangalawa na po. Kasasabi ko lang po, nung lumaban nga po ang SK sa totoo, wala naman ako alam kung anong gagawin ko. At saka kung gusto ko po sa politika, never po akong sumali dun sa mga pag-high school, yung mga SSG, yung student council, never akong sumali kahit sa anong eleksyon. Kaya nung nag-SK po ako, nagulat sila na yung mga kabatch ko sa Banalo na ba't itong SK to, hindi naman to kumakandidatong SSG nung high school, yung mga ganun bagay po. Tapos, siguro ho ang pagpasok sa politika dapat hindi pinapangarap. Yung parang kusang dumadating sa'yo. Kasi pag kusang dumadating po, tingin ko ay parang will talaga ni Lord para sa'yo. Yun lang po. Thank you, Mayora. Okay, naalala ko tuloy yung si Dolphy kasi sikat na sikat, diba? Tapos marami nag-o-joke sa kanya na pumasok sa politika. Ang sagot niya is, paano kung manalo? Kasi wala siyang plano kasi kung anong gagawin niya. So, anyways, maganda din naman yung sinabi mo. Pero later on, siguro within that opportunity na binigay sa'yo, nagkaroon ka ngayon ng kaliwanagan sa sarili na dapat pala ito din ang gagawin ko kasi I have this great power comes with great responsibility. Yan. Okay, Consal. JJ, next. Hello po, magandang gabi po. Una-una po, binabati ko ang aking ina, nanonood. Natili po ako, bakit nahanap din niyo ako. Ang dream ko po ng bata talaga, maging piloto. Gawa po yung aking ama. Siya po nag-iibang bansa. Ngayon, every time na may dadaan aeroplano, helicopter, nalabas ako ng bahay at tuloy akong pagkaway. Nakala ko na may kita-kita ako. Kaya sabi ko gusto kong maging piloto at nang kasama ko na rin ama. Sa gandahan naman ng palad, ay nakapagtapos ako ng IT sa LPU Laguna. Hindi ko nato yung pagiging piloto. At yung tanong po na kung ba pinangarap ko ba yung pumasok sa politika, hindi yun. Kaya po ako yung SK noon, pinatakbo po ako ng mga kabarkada ko, kamag-anak ko. Kaya mo ikaya, yung tutulungan namin. Ako naman po, wala man ako alam-alam. Sabak ko ako. Kaso nga po, nung una ko pong sabak, na-postpone yung eleksyon. Kami po ay ng kakalaban na na-postpone. Then natuloy po siya, 2018. Kasabay po ni Consihal Chu. Hindi ko man po akalain na wala ko makakalaban noong time na yun. Hindi naging SK po ako nung 5 taon. Then after po nung maging SK, kinuha po ako ng aking Pangulo.
konsehan ng barangay. Samahan ko daw po siya sa kanyang pagtakbo. Ako, sige po. Siguro po, nagustuhan din po aking paglilingkod sa Mabilog, kaya po ako'y nanalo at napunta po sa ika-4 na pwesto. Hindi mo po sa pagbubuhat ng bangko, dapat po ipang unang konsehan. At ang naging invalid votes ko po noon is 47. At ako daw po naiboto sa SK. Konsehan na po ang lalabanan ko. Siguro iba ako nawili yung mga taga-Mabilog. Dapat po kayo naman unang konsehan. Kaya masasabi ko po na hindi ko po pinangarap yung maging pumasok sa politika. Kagaya mo ni Marcio, hindi niya ginusto yun noong una. Siguro nga po kapag naglingkod ka na sa bayan at alam mo na yung feeling ng makatulong, hanapin mo na. Dati po hindi ko talaga gusto, hindi ko isip. Ngayon po, masasabi ko na gusto ko ang ginagawa ko, gusto ko nakakatulong sa kapwa ko, gusto ko na tumutulong sa madaming tao. Yun po, ma'am. It goes to show din kung gaano kagaling ang performance. Kaya talaga pinagkakatiwalaan ka ng tuloy ng iyong mga kasama. Sa panunungkulan, ayan, so si Vice Mayor Dandana. Ayan. Hello, ayan. SK na pala kayo lahat. Mayor, kami pong apat ng SK lahat. Pinagpunan, okay, sige. Okay, magandang hapon po sa lahat ng Lobowans, sa aking pong asawa na nanonood ngayon, Vicky. At sa lahat po, magandang hapon po ulit. Doon po sa tanong na ano ang pangarap mo nung bata ka pa? Ang akin pong pangarap talaga nung bata ko nung nag-aaral ng college ay maging isang IT at programmer. Opo, ako po sa tunay, una, nasa Batangas City, muna pala, commerce. Tapos hindi na natuloy. Tinuloy ko talagang gusto ko yung IT programmer, ganyan. Lumipat ako ng Maynila. Habang po ay nag-aaral ng college noon, nung panahon yun, eksakto naman na magkakaroon ng SK election. Lumaban po ako na SK sa pabrika. Awa po ng Diyos, nanalo. At sa panahon din po ngayon, naging SK Federation po ako ng Bayan ng Lobo noong 2007 hanggang 2010. Kaya po sabi ko, tinitingnan po kanina, Mayor, ang lahat pala na inyong katabi din, yung mga naging SK. Sa pagkakataon po yun, nung habang ko yung SK Federation, ex-officio member na Sanggunian, para din konsehal, doon ko po naranasan na mapalapit po sa tao, maglingkod, dahil para din po konsehal. Nung matapos po ang termino ko na SK noon, 2010, pinagpatuloy ko po ang aking pag-aaral dahil magka-graduate na po ako noon, 2012. Pagka-graduate ko po ng college, dahil nga po naranasan na nating makapaglingkod, mapalapit sa tao, gaya na sabi ko kanina, hindi na po ako nagtrabaho. Umuwi na ho ako sa Lobo agad-agad. Hindi na ako tumigil doon pagka-graduate dahil ang katawan ko ho, parang hinihila pa Lobo. Ang ginawa ko po, umikot po ako ng umikot sa mga barangay, nagpapakilala para lumaban ng konsehal na ng bayan noong 2013. Awa po ng Diyos, tinangkilik, pinagtiwalaan, nanalo pong konsehal. At doon po sa padalawang tanong, sabi nga hindi mo man pinapangarap, pero pag ibinigay na sa iyo ang pagkakataon makapaglingkod, doon na po sa time na yun mag-uumpisa ang iyong pangarap na makapaglingkod sa bayan at pangarap na makapasok sa politika. Ayan, Yun lang po, Mayor. galing naman. Tama po yun, kasi parang may opportunity ka na mas makatulong pa sa mas nakakarami kaysa sa kahit kinakaya mo lang ngayon na wala kang isang katungkulan or power sa bayan. Naalala ko lang, parang last time, yung first episode natin, karamihan ang sinagot nilang pangarap ay pare. No? Oo nga, mga pare ba? Tama ba? Pare ba yung mga police na pare? No? Yun yung nasa likod. Pakita nga natin yung mga gustong magpare, yung mga nasa likod. Ito po sila. Dalawa. Tama, no? So, grabe ang twist of fate, no? Instead ng mga Father Ray, Father Robin, Conselry dyan, police. Padre Damaso. Padre Damaso, pangit po yata ang role ni Padre Damaso sa Lolo ni Tangere. Pero nakakatuwa
nakakatuwa kasi yun yung parang nag-guide. Yung pangarap ko kasi, yung maganda siya, kasi siya yung nagbibigay sa atin ng direksyon, no? Kung paano natin ayusin ang buhay, no? Nagbibigay sa atin ng inspiration. Ano po? So, nakakatuwa, no? Well, talampakan niyo yung sarili. Kasi imagine, from that little pangarap, dream of yours, tingnan niyo naman ngayon ng opportunity na binigay sa inyo, no? Oo nga. Hindi na yung katulad ng tanong ni Dolphy na paano kung manalo? Hindi eh. Kasi napatunayan nyo kasi kung anong kaya niyong gawin. Kaya gusto niya ipagpatuloy pa ang paglilingkod na yan. So, ang next po natin, no? Kasi last time, ng episode 1, may mga, ano naman tayo, no? May mga questions, no? May mga issues. Pero sabi ko kay Angel, kasi na-overwhelm kami sa dami ng nanonood, no? Nakailan ba tayo? Imagine kahapon ba yun? Tinignan ko, 31,000 views tayo sa ating page ng Lota TV, tapos iba pa sa page ng Team Manalo, iba pa sa page na personal ko. Nakakatuwa, tapos ang dami mga comments. Kaya sabi ko kay Derek Jalik, ano kaya kung bigyan natin ng opportunity ang ating mga kababayan na magtanong, magbigay sa atin ng mga issues na pwedeng sagutin. Ayan, ng mga kasama natin sa Team Manalo para malaman naman nila, no? Maraman na ninyo ito kung ano nasa loobin nila sa mga issues na gustong-gusto ninyong marinig. Ano po? So ito po ay nanggagaling again, no? Ating mga kababayan, nanggagaling po itong mga questions na ito sa ating followers. Ba? Oh, ayan. Dito sa akin. Yan, kinakabahan si Derek. Baka kung anong mabasa ko. Ano? So, na-overwhelmed din sa direct sa dami ng mga nagko-comment doon. So, pupunta na po tayo sa mga issues na inyong inilaban. Inyong sinabi, inyong kinoment, inyong tinanong, no, sa ating mga pages. Ayan. Ang number 1, dun sa mga issues or sa mga questions na tinatanong ng nakakarami or napakadaming kababayan natin. Pero in particular lang natin, Jel, tama ba? Kasi nag-mention ka dito ng pangalan ng isang nagtanong. Okay. Contributed question. Oo, pero hindi siya nanalo. Kasi oo. Kasali lang po sa spin the wheel. Ayan. Kasali na siya. Okay. Automatic pala po kayong kasali sa spin the wheel. So, automatic kayong may chance or opportunity na manalo. Ito po ay galing, ang tanong galing po kay Sir Lorenzo Gusto. Ayan. So, congratulations in advance, no, Sir Lorenzo. Ang tanong po ay para sa akin. Ano po? Nais ko po sanang mapag-usapan kung kailan kayo babalik sa pwesto. Nako po, yun po mga gusto nyo may tanong sa akin. At kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa. Paano ba babasahin to? With emotions, no? With emotions. Sa totoo lang, ako din po ay nagtatanong, no? Nagdadasal na sana po ay makabalik na. No? Sana makabalik na kasi marami nga kayong nag-aantay at nagtatanong at ayaw na ayaw ko po na sa patagal ay maraming nahihirapan at ginigipit. No? But honestly speaking, ako po ay nakikipag-usap palagi sa aking mga abogado. Tayo po ay nag-apply na din at nag-submit na din ng ating sagot or appeal, no? At nasa korte na po, no? Confident po ang aking mga abogado na matibay po ang ating kaso na nilalaban. Kaya, ang tabayanan lang natin, let's just keep the faith. Let's not lose hope. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yung exact date po kasi, ay hindi ko maibibigay kasi ang decision po ay nasa ating korte, nasa ating mga justice. Kaya ang hirap pong sabihin, no? Kasi, yun, nasa kanila po talaga ang decision. But we are really hoping and really positive na magiging pabor po sa atin ang desisyon kasi again, sa tinatagal-tagal or sa mga nagdaang araw, ayaw ko pong makarinig na marami po ang nahihirapan na. Marami po ang ginigipit. Well, personal na din po ako nakaka-experience na gano'n. At kaya nga po, katulad niyan, namimigay tayo ng parol kasi nakikita natin na medyo malungkot ang ating Pasko. Pero I don't wanna really go myself into that bad politics na side. Pero Sir Lorenzo, ako po ay nagpapasalamat sa iyong tanong. Ibig sabihin po ay excited po kayo ako bumalik at kayo po isa sa mga maraming nagmamahal sa akin. At gusto ko pong ibalik ang pagmamahal na yan sa inyo. Kahit hindi ba tayo nakaupo pa. Ano po?
po. Ano nakalagay doon? Smile at with energy. Smile daw at walang mga energy doon sa likod. Ayan, so, ay meron pang isang question. Wala na, okay na. So, go na daw tayo ng question of the day bago yung another personal question. Sige, sino po ang gusto magbasa ng, ito po yung naantay natin lahat ha, naantay ng mga viewers natin. Ilan na ba ang viewers natin ngayon? 128, ma'am. 128, ayan, 1,000 pesos. Sino po gusto magbasa ng question? Cancel JJ. Ayan. First question of the day. Dalawang question lang kasi yan. Dahil sa kanya pala. Pwede na. Pwede na, o sige. Okay, sige, go. O kasi yun yun eh, sige. Question of the day po. Ano ang pangarap ni Consel JJ nung bata pa siya? Ano po ang pangarap ko nung bata pa ako? Yun po ang question of the day. Ayan! So yan daw po ang unang question of the day natin. Ano daw po ang pangarap ni Consel JJ nung siya'y bata pa? Aeroplano. Go! Go mga ka-team Manalo! Umpisahan nyo na ang pagta-type. Ano, wala naman tayong limit direct, no? Kung kailan na mag-entry. Ayan. So, kailangan... Okay na po ulit. Okay na po ulit. Pabasa po ulit. Hindi, tatanong mo sa tao. Oo. Yan kasi tatanong ko sa tao. Ayan. Uulitin ko natin ang inaantabayanan ninyo na questions of the day. So, meron po tayong unang katanungan. Pasok, Consel JJ. Question po, ano ang pangarap ni Consel JJ nung siya'y bata pa? Ano ang pangarap ko nung ako ay bata pa? Ayan. So, kita na po ni Direk. Marami nang nagsasagutan. Just keep typing the right answer. More answers, more entries, no? More chances of winning. Ayo, tama ba? Direk? Okay, so mag-proceed na tayo sa second personal question habang inaantay natin yung tamang kasagutan. Ayan. So, dito na tayo sa akin. Dito na, ano? Kasi kanina ay kay Consel Leslie. Ayan. So, ang next personal question po ay, sino ba ang role model or naging role model ninyo sa buhay? Dito kay Vice muna tayo. Okay. Hello po ulit. Hello ulit sa ating mga viewers. Magandang gabi ulit. Ang question po, sinong role model mo sa iyong buhay? Ang role model ko po sa aking buhay, ang aking tatay, si Vice Mayor Ichong. O si Kuya Ichong, kung tawagin ng marami. Dahil po, nung bata pa ako, namulatan ko na po siya na siya po yung nakapwesto na Vice Mayor. Nakita ko po sa kanya kung paano maglingkod sa bayan at kung paano magserbisyo sa tao. So sa pagdating ko ng panahon, habang ako'y lumalaki, namulat po talaga ako sa politika dahil po sa aming pamilya. At the same time, siya rin po humubog sa akin sa pagdating sa politika, buhat na ako'y mapapasok dyan at kung nasaan ako ngayon, sa kanyang suporta, sa kanyang tulong, dahil nga po siya inidulo ko pagdating sa ranang politika. Yun lang po, Mel. Cheers to our dad. Ay, ayan. Next, si Consel JJ. Hello po, magandang gabi po ulit. Sino po ang Role model. role model ko nung ngayon po? Dati, tsaka Sa akin po, ang ganun din po kay Vice Mayor, siguro po, ang role model po naman namin, magulang po namin, lalo-lalo na po ang aking tatay ng ama. Siya po talaga 25 years na nag-iibang bansa. Totoong buhay po sa kanya po natin tibay at tatag. Kada may problema po ako, kaya mo ikawat yan. Kasama mo lagi ang Panginoon Diyos at kami na yung ina. Totoong buhay po siya po talaga nung buhay pa siya, hindi po talaga konsehal gusto niya palabas sa akin. Magpangulo ko na ika, kaya mo ikayo. Maraming tiwala kasi yung mananalo. Sa kasamaang pala to, ay siya naman mo kinuha agad ng Panginoon Diyos. At hindi na mo niya nakita na mananang ko siya na kanyang anak. Kaya dati, kung nasan ka man ngayon, alam ko, na-proud ka kung ano man ang nawag ko ngayon. Hello po. Role model. Ang role model ko po ay ang mamay na ipinangalan ko nung dating may restaurant pa po ako na napabayaan na dahil nga namulitik ang mamay Kito. Dahil po sa mamay ko nakita yung parang unang
totoong ibig sabihin ng pagmamahal sa bayan. Kasi sila yung mga sinaunang tao sa amin sa Banalo. Yun po'y napakasakit ng loob tuwing aalis ng lubog. Hindi ho yung mapasamang pa Manila, hindi ho yung mapasamang pa Batangas. Parang ayaw na ayaw niya lang umalis dito sa lubog. Parang doon ko unang nakita, parang ginagaya ko nga ho, na hindi ko akalain na yung paggaya ko, magiging susi rin yun sa pagiging konserto. Na yung ganung bagay. Pangalawa, kaya ko siya tinuring na role model. Hindi ko makalimutan nung bata pa po ako. Hindi pa uso mga gate na, wala pang gate sa Banalo. Meron na siguro, di mahiyaman lang. Kami mayabang laang. Meron pumasok na aso. Sabi ko, Mama, binabato niya. May nakarending bato yun dun sa terrace namin. Sadyang pambato sa aso. Sabi ko, Mamay, nagbanggit ako ng tao. Malaking tao. Hindi man malaking tao. Kumbaga, para sa akin, nire-respeto kong tao. Sabi ko, Mamay, yung aso nila yung may-ari si Gayon. Ang may-ari ho niyan yun. Ang sagot ko ng mamay sa akin ay, kahit kasino, kahit ka presidente ng Pilipinas, hindi ko makalimutan. Bakit ko itinuring na role model? Doon ko nakita sa kanya na kahit sino, basta mali, kailangan ipakita mo mali siya. Hindi ka dapat matatakot. Yun yung mga base ng mamay. Kasi matapang ho mamay. Mabait ho ang mamay, pero pag galit ho galit. May prinsipyo sa buhay. At sana naman may makuha ko yung prinsipyo niya sa buhay. At tingin ko naman pinipilit kong gampanan sa buhay ko kahit na ho itong panunungkulan namin ay hinamon tayo ng napakaraming hamon. Pinilit namin manindigan sa kung anong tama. Ilang po. Thank you, Mayora. Yan, maraming salamat po, Pons. Next po, si Kansel Leslie Aguilar. Role model sa buhay. Ang role model naman po ng aking buhay ay ng aking pamilya, lalong-lalo na po ang aking ama. Dahil kaya naman ho ako dito, napapasok po sa politika, ay gawa din ho ng aking ama. Siya ho ang nagtuturo sa akin kung paano no, ako'y binata pa, kung paano makipagkapwa-tao, paano makisama. Siya ho talaga, ako ho ng bata, ang aking hong ina, ay ako'y napapagkarote na, ay hindi pa ako nasa loob. Pero sa aking ama, ako ho ay tititigan lang ho, ay siya. Ako ho ay tumutupi na, ako ho ay sobrang takot. Kaya ho, ang aking ama ho, ang nagturo lahat kung paano ako mamulitika at paano makipagkapwa-tao. Kailangan po. Napapansin ko lahat sila ama, no? Last time ba parang mga mother, no? Nanay, yung mga last time, no? Pero katulad po ng aking sinabi last time, no, na parang show pala to ng Itbulaga, yung bawal judgmental. Pero meron po tayong mga judgmental sa likod. Kasi habang sa video pa, papanga direct yung mga mukha na nasa likod. Habang nasa grupo, di ba? May mga judgmental po dun sa likod. Judgmental. Ayan. Judgmental number 1, Robin Island. Nakakatuwa, pero nakakatuwa po ang mga sagot. Again, gusto ko lang ipasok ulit si Dorina para ma-excite po ulit ang ating manunood dahil nagbigay na po tayo ng question of the day. Question 1, no? Unang katanungan sa ating 2 questions of the day. Ano nga ba ulit ang mapapanalunan ng ating winners? Pasok, Dorina! Hello mga ka-live viewers! Ayan, welcome. And tutok lang hanggang dulo dahil nag-aabang ating mga exciting prizes. Ayan, ang mapapanalunan nating mga lucky winners sa ating unang question of the day ay cash prize from Team Manalo, grocery pack, and appliances from SM Appliance Center, and meron tayong parol. Ayan, ang ating appliances ay galing kay Madam Alona. Ayan, thank you so much. And tutok lang po kayo and mag-abang kung anong ating question number 2. And mamaya po ay i-announce na natin ang ating lucky winner. Congratulations! Dorina, ang nakatutok na camera ay tiyan mo. Hindi mo hindi mo yan naka-friend. Tiyan ni Waldo, ma'am yan. Tiyan ni Waldo.
Ayun, so sana po may tamang sagot na ba tayo direct, dun sa mga unang katanungan. Meron na daw! Ayun, so ibig sabihin nakikinig talaga. Ilan na ba ang viewers natin? Hindi ba 112. 112, ma'am. 11,000, ayan. So, bago tayo pupunta sa next question of the day, babasahin ulit natin yung mga nag-question sa atin through ating mga pages. So, ang next question, galing po kay Juan Miguel. Invite? Tama ba? Yes, ma'am. Kasi yun yung Facebook name niya. Juan Miguel Invite. Ayun. So, kahit sino po ang pwedeng sumagot, kasi ito'y open. Sa larangan daw ng turismo, ano-ano ang mga best practices sa ibang mga municipality or towns na pwede nating gawing benchmark or tularan para mas mapaunlad pa natin ang tourism industry sa ating bayan. Ayan. So, sino po ang gustong sumagot? Meron bang mga committee on tourism dito? Ayun, si Vice. Ayan, good job, Vice. Naalala ko ng tourism. Oo. Magandang hapon po ulit. Bigla ko lang pong naalala doon sa question na ang mga best practices from other municipalities and town para maging benchmark. Nung pong ako'y konsehal pa, minsan din pong binigay sa inyong lingkod ang committee ng tourism. Ngayon, nung pong time na yun, doon na po pinopromote ng local government sa pamumuno ni Mayor Jorly ang agro-ecotourism na that time, ang designated tourism officer ay ating Mayor Lota. Kaya po, nagkasundo po kami kasama mga staff ng tourism na nagpunta po kami sa San Juan para sa benchmarking ng project na yan. Ngayon, pagkagaling po namin doon, ang in-apply po namin na pagbalik na natutunan namin sa kanila ay pangalagaan kung ano ang mga sarili ng produkto at yan ang ipagmalaki. Kagaya po sa Lubo, lalo po nating mas pinagyabong po nung panahon na yon, lalo pinalakas ang sampalok, luya, atis, para maging trademark na talaga yan ng Lubo at may pagmalaki sa mga turismo, sa mga turista na pumupunta sa bayan ng Lubo. At same time, nung din panahon yun, pagdating naman po sa karagatan, nag-effort din po ang pamahalaan nun para pangalagaan ang ating karagatan. In fact, tayo po ang bayan ng Lubon noong panahon na yon ay hinirang, kinilala sa buong bansa na pinakamalinis at pinakamasaganang karagatan dito sa Pilipinas. Yun lang po ang aking konting comment sa question na yun. Ayan. Wonderful answer. Totoo po yun. So, dating konsehal nga po si soon-to-be Vice Mayor. Magkasama po kami kasi actually talagang kinuhanan namin ng tawag doon, inspiration o reference yung ating katabi lang. Imagine, ang katabi natin sobrang labo, sobrang yabong ng kanilang tourism. Yung EUF pa lang, I think kung hindi man 24 million, no? 4 million EUF pa lang, ibig sabihin yung fees, environmental fees na pumapasok buwan-buwan sa bayan nila. Kasi ang dami talaga nilang pwedeng ipagmalaki or pwede puntahan. Kaya talagang ninarapat namin at puntahan namin, ginawa talaga namin parang reference, no? Or inspiration, benchmark na paano mas mapapayabong pa natin ang ating bayan. Ayan. Meron bang gustong sumagot sa ating mga bawal judgmental judges? Yes, ayan. Consel Region. Magandang hapon po. Tugtong ko lang po dun sa sinabi ni Kusel Dende. Nagkataon din po na Kusel din ako noon. Noong panahon yun. Tanda ko po noon, naggawa ng ordinansa talaga doon sa EUF. Dahil kasi nga po, generated kami ng ating bayan. Na the late Mario Ilagan ang author po noon. Kaya nakuha po natin sa ibang bayan yun. Actually, Kusel ka nga rin noon eh. Tanda po namin yung mga panahon yun na talagang doon po umusbong yung turismo sa atin. Hanggang sa ngayon po. Ano po? Dagdag ko lang po yun doon sa sinabi ni Kusel Dende. Ayan.
Yan, sa buhay ng saksi. Speaking of Consel Mario Ilagan, I think birthday din ng kapatid niya si Marisa ngayon. So happy birthday, Marisa. Ilagan, tama po, no? Happy birthday. Ano po, tama po talaga na nung panahon sa kasi, ano? At bakit ba nagkaroon ng EUM? Kasi ito'y pangangalaga sa kalikasan kasi. Kasi gustuhin ba natin sa hindi? Kada turista na pupunta may basura pong dala. Ano po, so kaya may sinasabi natin be a responsible tourist, pero hindi maiwasan. Kaya nagsisafeguard po ang kada munisipyo, ang municipality, kung paano pangangalagaan i-preserve ang bayan. Kaya nagkaroon ng EUM. Okay. So, tapos na tayo sa mga questions. Hindi natin masyadong, kasi mahaba ng oras, ano? Pero marami pong questions pa or mga questions na dumating sa ating page. Ako po'y nagpapasalamat personal sa talagang gustong magpahayag ng kanilang saloobin. Yung iba ma'am next week. Okay. So sa amin po ni Direct, next week daw po talakayin namin ng mga issues or mga questions din na gusto ninyo marinig or itanong sa ating Ka-Team Manalo. At marinig naman, no? Ang kanilang mga thoughts, no? Or mga saloobin dun sa mga may init, napakahalaga, very significant, timely, na mga in hot seat, yung mga nararapat doon na mga issues na dapat talakayin natin. And on that note, dun sa mga issues na sinabi ko kanina, meron din po kami mga nakahandang mga issues, no, na mainit-init pa, na kailangan natin pag-usapan, no, na sasagot ang mga kasama ko. Ano bang mga sagot na pwedeng isagot? So, magre-raise lang po sila ng mga ganito, and then i-justify nila, no? So, hindi naman lahat namang i-justify. Pipili po tayo kung sino mga konsihal ang pwedeng sumagot kung bakit nila tinaas ang card nila na, una, ano bang pwedeng options nila? Pabor. Next ay? Yes. And undecided. Next, ang isa pa ay no. And ang isa ay undecided. Bakit undecided? Takot sumagot, hindi alam ang issue. Alam mo? My God. Okay? Meron na ba tayo? Magpapasok na ba tayo ng or huwag mo na nun? Mamaya na. Okay, sige. Kasi meron po kaming apat kasi na-ready ng mga issues na kailangan nilang magbigay ng kanilang opinion, no? So, nakakahon lang po dun sa apat na sagot. Pabor, hindi pabor, yes, no, undecided. 5 pala. 5. So, ready po? Please ready your halo-halo na lang. Sino na lang. Pwede din pong sumagot yung mga judge natin na nasa likod, ha? Pwede rin, kasi ito'y mainit-init. Ito po yung inedit ni Assistant Director Cons Robin. Ayan. Mas pinaghirap na sagot na tanong, Irene. Para mas mahasa, mas makilatis po ninyo ang mga gustong magserbisyo at nagsiservisyo pa sa ating bayan. Unang issue, are you ready? Ready na po ba kayo? Ha? Medyo, medyo mainit-init na tanong, ha? Ito ay dapat talakayin talaga. Unang issue, maayos po ba ang pamumulitika or politika dito sa lalawigan ng Batangas? Particularly sa bayan ng Labo? Lalawigan. Maayos ba ang pamumulitika sa lalawigan ng Batangas? Or particularly sa bayan ng Labo, Pilipinas? Okay, I'll give you 3 counts and then raise your answer. Si Consel Region mo, walang hawak. Meron, ito. Meron din. Okay. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Raise your answer. Raise your answer. Aray! Maayos ba ang pamumulitika dito sa bayan ng Labo or lalawigan ng Batangas? No. 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 Bagas na, bagas. Sa likod, no. Bagas na po. Si Consel Ray. Ito, isang No. Si Consel Direct. No. Okay, sige. Sinong matapang na pwedeng sumagot? Consel Mark. Consel Mark muna. The other Consel can also answer. Ba't ka pag matapang ay ako? No.
ho, kaya nasabi kong hindi maayos yung pamumulitika sa lubog. Hindi particular ito, ha? Hindi na ito tungkol dito sa labanan natin ito. In general. In general na nangyayari. Bakit hindi mawala yung siraan? Bago ho ako manalo konsel ng bayan, naalala ko, isa to sa talumpati ko, i-review ko nga yung talumpati ko nung bago ako manalo eh. Yung nagbabara-barangay, may tinda bansa. Sabi ko, yung lumang klase ng pamumulitika na para lang umangat ka, kailangan mong manira ng ibang tao. Nararanasan po namin ngayon. Basta ka po kami, may isang barangay na sirang-sirahan daw kami. Kasi may pinirmahan daw kami para yung hanap buhay ng mga mangingisda, pagbawalan. Wala naman po kami pinipirmahan. At saka masakit po dito, wala silang kahit anong salitang narinig sa amin ng paninira. Kahit konting salita sa bibig namin, hindi naman kami nagsabi na, pero kung gusto niyo, marami din naman po kami alam. Marami po akong alam. Mga nakaraang nanunungkulan ngayon, kung gusto nila, marami din naman alam. Pero hindi na po para sabihin ko. At hindi ko naman humasisi ang mga tao kasi yun din ang mahirap sa kalagayan ng tao. Siyempre, may naninira, yun ang narinig ng tao, hindi natin mas malaman kung maniniwala sila o hindi. Basta ang kaya ko lang ipayo na lang sa mga kababayan natin, kung kayo nakakakita ng paninira, pag-aralan ninyo mabuti, kung yun ang damang ehemplo para sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayan. Tingnan ninyo kung yun ba ang maganda. Tingnan ninyo kung pag naririnig ba ng mga kabataan yun, hindi kabataan katulad namin, yung mga mas bata pa, na mamumulat sila na, ay paglaki ko gusto kong maging konsehal, gusto kong maging vice mayor, gusto kong maging mayor, para maninira ako ng ibang tao. Hindi ho maganda. At kung ako ho'y mananalo bilang konsehal ng bayan dahil nanira ng ibang konsehal, para sila'y bumagsak ang ratings, huwag na lang po ako mag-konsehal ng bayan. Pwede naman ho akong tumambay na lang sa amin. Mga tulang aso. Biro lang. Napakaganda. Napakaganda. Okay, saludo sa ganun. Kasi, ganun nga, dapat magtrabaho na lang. Pero ang nakakalungkot lang kasi, dahil yung opportunity mo na i-defend yung sarili mo, no? Yun ang nakakalungkot eh. Kasi pag siniraan ka na siniraan, alang pupuntahan mo, then sasabihin mo, mag-explain ka, no? So, nakakalungkot kung ganong klaseng politika nga. Okay, so sino pong gustong sumagot pa? Okay, yan. Si Father Ray Amparo. Bukal po, bukal. Si Denden yun, bukal. Balik si Panchito. Anyway, yun kasi, yung talk about politics, historically, no, siyempre nakakalungkot ngayon, the answer is no, really, no? Pagka yung politika ngayon, hindi ayos. Historically, nung unang panahon to ng mga lolo namin, mga magulang natin, no? Yung politika is based on platform. So, talagang nagpe-presenta sa tao. At wala nung batuhan ng masasama, no? Na putik, walang batuhan ng gano'n. But I think, right now, siguro sign of the times, people have become impatient due to the advent of technology. So, nawala yung gano'n, no? Ngayon, pumapatak tayo, SOCMED. Tapos, syempre, pansinan na lang. Boils down to nanonood, pinapanood ng bawat isa, pero ang pinapanood, ang pinapahalagahan yung shortcomings at hindi yung accomplishments. So yun yung sagot doon. And in order to, sayang nga, kasi there was a time, I think Lobo was a character municipality na binubuhay natin yung tamang pag-uugali, no? Hindi lang sa citizens, kundi pati sa nanunungkulan sa gobyerno. So sana maibalik yun, no? So ngayon, what happened was, nandun na. Siyempre, madumi yung politika. Wala naman magsasabi na malinis. Kahit saan, I think it's happening, no? All over the country. But the thing is, ang pinakamaganda sana doon, ang cure doon is, siguro lagay natin sa puso natin si Lord. Diba?
Diba? Para gumanda yung... Amen. 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 No, seriously, kasi we have to go and renew it has to start from us, no, sa atin. Para pagandahin yung politika, kailangan magmula sa politiko, sa ating sarili. No? So yun lang. But I think darating din tayo, Mayor, doon sa magaganda yung politika ulit. Darating tayo dyan. So, malapit na. Okay. Actually, biktima ako sa masamang politika. Ako na talagang example ninyo sa masamang politika, no? Na nangyayari talaga naman. Sasagot ba? Sasagot. Ay, dagdag, sige, dadagdag ko si Vice. Hello. Konting dagdag lang dahil nga siyempre parang nandito lang tayo nagkukwentuhan para magkaroon ng konting kaalaman ng ating mga viewers tungkol dyan sa issue na yan. Kagaya nga po kagaya pinag-usapan namin kanina, sa national government nga po magulo sila nag-aaway-away, dito doon, batuhan doon. Ibig sabihin, pagdating sa baba sa atin, nakikita natin yung ano pang ating magiging panuntunan. Pero, ngayon darating na election, ma'am, ito po ay panahon na ng pagpapakilala ng bawat isa, anong programa. Sana po hindi pahulin lahat para sa maayos na pamumulitika. Kilatisin po ninyo ang mga kakandidato. Lahat na po ng kakandidato, lalo po dito sa Bayan ng Lobo. Pagkakataon po ng ating mga kababayan na kilatisin, kilalanin kung anong hangarin at puso ng mga kandidato. At isa pa, dadagdag ko lang po doon sa sinabi ni Consel Mark, yan po ay lagi ko din sinasabi sa kanila nung panahon kami magkakasama na lumalaban noon, pati sa aking mga nakasamang konsehal, yung po laging number one bilin sa akin ng aking mamay Terior, nung siya ay vice mayor pa. Ang isang kandidato o ang isang tao na hindi mo kayang higitan, ay wag mo namang sisiraan. Yun lang po. Yan, ang ganda naman. Tama, pakita ng parang yung lata, pag walang laman, maingay. Ano ba, tama po, na may pagkakataon pa naman, nakilatisin ng ayos kung sino ang may tamang plataforma. Okay, sabi ni Assistant Direct, ay meron na daw po tayo. Second question of the day. Kaya tayo po pupunta na doon sa second question of the day. Sino ang magbabasa? Kasi ito ay particularly sa isang konsehal. Yun na rin bang konsehal na yun? Sige, ikaw na magbasa sa next question of the day. Hello po. Ang number 2 na question of the day, sino at anong pangalan ng role model ko sa buhay? Ni Konsehal Mark Chu. Sino yung role model na namamato daw ng aso? Ayan! Pag pumapasok sa aming bakuran. So, sino daw po? Particularly ang pangalan ng role model ni Konsehal Mark Chu. May clue po. Dapat tama. Dating restaurant ko. Huwag mo sabihin! Joke! Pinapa-easy ni Konsehal Mark Thank Chu. you. Yung tanong, ayan. So, meron tayong isa na lang issue, no? Ikakat ko lang yung isa para tatlo. Kasi meron pa kasi tayong game. Meron tayong game para masaya, no? Ganun pa rin naman, no? Ito ay magpapakita pa rin sa mga kababayan natin kung ano ang nasa iyong isip at puso. Puso at isipan, yan. Ano po? So, third na ba? Third issues na kailangan nating sagutin para malaman ng ating kababayan. Ano po? Masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayan, napakahalaga at napaka-importanting issue ngayon, lalo na sa mga kabataan. Pabor ba kayo? No. Dapat bang masolusyonan? Dapat bang masolusyonan ang problema natin sa kuryente? Okay, sige. 3, 2, 1. Raise your card. Raise your card. Raise your card. Raise your card. Ayan. So, sino ang gusto sumagot? Si Consel JJ? Consel JJ? Sagot? Ayan. I-justify mo ang iyong sagot. Bakit yes? Bakit kailangan masolusyonan ang problema sa Hello? Siyempre po, unang-una po sa tourism po natin, ito po ang isa sa pinakapangunahin na pinagkakakitaan ng ating municipality, ano po. Ngayon po, sa dami po ng turista na dumadating sa ating bayan,
nagiging problema po natin yung kuryente. Pag nagsasabay-sabay na po yung mga shops natin, yung mga manubrigo, sawak hanggang dyan po, pag dumadami na po yung tao, hindi na po talaga na-occupy ng power and supply ng kuryente, yung mga ilaw. Nakakalimutan po, yung mga guests na galing po ibang bayan, nagagalit. Ang gusto po natin, mapadami pa po ang turismo na dumating sa atin. Paano po dadami ito kung sakali? Kung ganun po. Kaya makapatamang po, sana po yung magawa ng solusyon. Siguro po sa panahon natin, pag ika nga po kasi itong mapapaupo, lalo-lalo na po tayo, susubukan po natin gawa ng paraan yung ganitong problema. Okay. Ayan. Paano nga natin mapapaunlad pa? Paano natin mapapadami pa ang mga negosyo, establishments, mabuhay, mas masigla na ekonomiya kung hindi naman reliable ang kuryente? Kahit nga dito sa live natin, no? Kung hindi tuloy-tuloy at maayos ang connection, ako, stutter, no? Oo, talagang mawawala tayo. At I think lahat, no? Lahat tayo may isang cellphone, dalawang cellphone, no? Kung walang kuryente, magcha-charge tayo, paano yan? Or ang ilaw pa, ang aircon, no? So, bibigyan din natin ng chance ang mga judge natin sa likod, no? Bago tayo pumunta sa isa pang issue. Pero kung gusto sumagot, si Consel naman. Kasi namagot pa na si Ano. Pero, Check. Ang tanong is, para sa kung pabor, para sa maayos, sa pagsasayos ng problema sa kuryente. Of course, ma'am. Kasi one of the basic necessity yan ng isang bayan. Lalo pa tayo ay first-class municipality na. So dapat lahat ng mga pangunahing pangangailangan kasabay yung pag-unlad. Kasabay sa pag-unlad. Ano? At lalo tayo ay pinagmamalaki natin yung tourism, dapat lahat ng aspeto kung paano mag-enjoy ang tao, mabuboost yung tourism, kasama nating nade-develop. Ano po? Kasi kung may isa sa mga basic necessity na down or hindi ganon yung yung pamamahala, sistema, ay baka maiwan din tayo doon sa gusto natin na growth or tawag dito, yung development. Ano po? hello? Ayan. So, maganda sa banggit ni Consel Robin yung sistema or management. Kasi nakadepende din talaga kasi kung paano i-manage yung kakulangan ng kuryente. Marami kasi ng mga paraan ngayon Pwede kasi go green. Kunyari, solar, pwede ibang paraan. And then, kung kailangan mag-merge, kailangan magdagdag ng ibang kakayanan ng isa para mag-merge, para madagdagan. Kasi ang hirap po sa patagal ng patagal, hindi man lang natin maranasan yung maganda, na maayos na supply ng kuryente. Dahil sa ating age po ngayon, talagang electricity is life. Kuryente is life. Naku po, ayan. Sige, si Consel Martin, may dadagdag lang ng konti. Thank you po. Kaya po pinipilit kong magdagdag. Kasi minsan, mali yung nagiging parating dun sa mga namamahala in relation to kuryente. Kasi pag minsan nagsasalita tayo tungkol dyan, wala naman tayo sinasabing masama na, yung lineman ang sasama ninyo. Yung kayo ang sasama ninyo. Ang kailangan yung sistema as a whole. Naaawal nga po ako sa mga lineman. Basta yung hating gabi, tatawag ako sa Banalo, pasuyo-suyo walang kuryente. Naku, nasa Malabrego pa ho. Hindi ba dapat wag nang mahirapan yung mga tao yun ng ganon? Ang solusyon lang po ay dagdagan ang pamumuhunan. Pinag-aralan po namin doon sa Sangguniang Bayan. Nakapag-sponsor na po kami ng resolution para lang magkaroon ng possible joint venture ng Meralco at Battery. At ngayon, nung nakarang session, sabi ko magpadala ng follow-up letter tungkol sa bagay na yun. Pag kami po ay may sinasabi, hindi kami nagpapatungkol sa isang tao o sa mga tao. Yung sistema as a whole na pwede naman nating maiwasan. Pwede namang hindi mahirapan yung mga lineman na tatakbo sa Balibago. Pagkatapos dun, pupunta sa Banalo. Ganong kalayo? Sinong nahihirapan? Tama. Yung mga tauhan din mo nila. Yun lang po. So, ibig sabihin parang in particular, yung troubleshooting. Alam naman natin na may problema kayo. Sana maayos din yung pagka-handle ninyo sa mga problema natin in terms of brownout,
no? And I think hindi naman na kasi bago itong brownout. So, baka pwedeng, ayan, direct. Baka pwedeng, alam niyo na kung anong gagawin. At kung kulang nga kayo sa capacity to really improve, no, the supply of the kuryente, might as well ask for help. Or I don't know, merge. Or yung nga sinasabi mo na, this is nothing in particular sa mga isang tao. Kasi as a whole yan eh. Pero I think it's about time na mag-effort naman yung supplier natin to really give us a reliable kuryente. Kasi ang hirap po ng buhay natin ngayon na walang kuryente. At hindi po pwedeng basta isisisi natin sa isang tao. Kasi mahirap din pong magagalit. No? Ang hirap magalit sa isang tao. Pero kung hindi naman kasi nakikita natin na ginagawa ng solusyon, wala tayong bang choice kundi magagalit talaga tayo. Ayan, si Consagra may dadagdag din. Mainit na issue ito. Gustong sumagot ng lahat, ano? Kasi, Kasi gusto ko sumagot, mag-ground up. Seriously, in fact, hindi naman personal yun. Kasi, in fact, kaibigan ko yung GM ng yung provider natin, no? Sa overall, no? But, I think in every development, lalo kung mabilis yung phase ng development mo, kailangan kasunod yung source ng power. No? At pag dami ng population, no, kailangan ready din yung supply ng power. No? Kasi it's one of the basic necessities ng isang bayan. No? Kasama yun sa pag-unlad. But, looking at it at the macro level, hindi lang po Lobo ang may problema sa kuryente. No? Even Lipa City, it's a city, pero may problema rin sila and it's the same provider. So marami problema dun sa kuryente. But and I think the solution here, other than we start with dialogue, and I think they already started doing that, is to do joint ventures, to do. If kulang ang capacity. Because we're talking, yes, because look, capacity. We're talking about capacity. Oh. And when nag-round out your mic. So, but if they cannot actually provide for that certain capacity, they got to do something about it. And kung hindi na kaya supply, then we might as well source somewhere else. Pero we cannot do that right now. Kasi it's a franchise, no? So kada lugar meron kasing ganon, no? And may exclusive exclusive areas. So siguro yung joint venture would be a welcome idea. But of course, that's too far-fetched kasi pagdating doon sa agreement, alam mo yun, sino dito, sino dyan, anong contribution mo, anong akin, o paano pagdating sa profit net. So it's a long shot, but I think it's worth starting to talking about. Yeah. So yun lang po. Ayan, okay. Ayan, maganda, good that you mentioned, no? Papatay na lang po. Ayan, so good that you mentioned na franchise. Tama po, kasi sa atin, no, supplier natin is naka-franchise siya. And then, we cannot really, or they cannot really just do anything or anything na maisip nila na pwedeng gawin kasi parang limited sa kanilang gawin, no, within the franchise na agreement. But katulad nga, pwede mag-introduce na ibang solar, green energy. But tama po din yun na-mention kanina, no, na katulad ngayon, no, first-class municipality na, buti na niramanda ni Robin, first-class municipality na ang Lobo. So ano ba dapat? Mas maraming development, mas marami dapat economic activities. Pero you cannot just do that kung wala kang reliable energy. Jollibee, Bangko, ano pa, additional resort, theme park, hindi mo po magagawa yan kung wala kang reliable energy. At yun po talaga ang unang itatanong. Kaya nga, tayong dito na nanirahan sa bayan ng Lobo, talagang nagmamakaawa tayo sa mga nasa management level sa taas na kung pwede, solusyonan na at pag-usapan na. Kasi hindi po talaga makakausap, hindi po natin maipupush yung gusto natin na magandang kinabukasan kung hindi po natin talaga bibigyan ng proper attention yung kuryente natin. Ayan. Okay, so move po tayo sa last issue na kailangan natin talakayin, no?
no? Para makilatis tayo, maramdaman, masana, no? Makita ng ating mga kababayan ano ba ang nasa puso at isipan ng ating mga ka-Team Manalo. Ito po yung last na, no? Bago tayo pumunta sa ating team, yun daw pong pagsasaayos ng paraan sa pangangalaga ng hayop. Yan. Kailangan daw po ba isasaayos or pagsasaayos ng paraan sa pangangalaga ng hayop? 3, 2, 1, go! Show us your answer! No, lalo pa na tayo'y dumaan sa napakabigat na kalamidad, no, sa ating bayan particularly, na ako'y nagulat, no, na grabe 80% ng ating livelihood. At until today, this very day, hindi pa po na ibabalik ang pagbababoy sa ating bayan. So, pabor ba kayo or kailangan ba natin iayos ang paraan sa pangangalaga ng hayop, particular baboy, no? Lalo pat, no, may ordinansa tayo. Okay? Sige, so yes. Meron bang nag-no? Meron bang undecided? Ang undecided po ay takot sa waga. Ayan, yes lahat! At syempre, bibigyan natin ng chance si Consel Leslie. Ayan, nasa wagot at i-justify. At mamaya, tatanong din natin ating mga judges sa likod. Si Consel Regent po yun. Ayan. Okay, sige po. Tungkol po dito sa pagsaayos po ng pag-aalaga ng hayop, siguro po ay unang-una po ay sa ating baboy. Sana po ay bago po tayo balik, siguro naman po ay makakabalik ang ating mga magpapaboy, mag-aalagang muli. Siguro ay maganda ay isaayos po natin ang ating baboyan. Pag-implement po ng ordinansa, yung tungkol sa baboy, pong paglalagay natin ng septic tank na doon po sa gastos, doon po sa ordinansa ay kahati po ang munisipyo. Kaya po napakaganda noon na ang dumi po ng ating baboy ay hindi na po kalat. Saka hindi na po masyadong maamoy, lalo naman po sa ating mga kabayan. Yun naman po. At yun po, pag po nasa ayos po natin yun, siguro po mas gaganda po ang pag-aalaga ng ating buyan dito po sa ating bayan. Yan, so ibig sabihin ang sistema, para mas magpaayos, mas magiging ayon dun sa ordinansa na inyong nilabas. Ano po? So, si Conselli dyan, baka pwedeng magdagdag sa sinabi ni Conselli. Hindi naman po particularly in baboy. Ang dahil nga po yung mga hayop natin, kagaya po ng mga asong gala, may mga batas na po tayo diyan na kailangan namin implement. Ano po? At tungkol naman po doon sa baboy, talagang napapanahon na talagang iayos po natin ang pag-aalaga ng baboy dahil nasubok po tayo ng isang epidemya na hindi tayo handa. Kaya ito po ay napakalaking dagok sa ating ekonomiya dahil yan po ay isa sa pangunahin na hanap buhay. At kasama po yan doon sa ordina na agro-ecotourism. Yung pangangalaga ay isa sa alang-alang din po natin. Sa ating pong paghahanap buhay, kailangan ang kalikasan, isa sa alang-alang po natin. Kaya pabor po tayo na isaayos natin kung sakali po na tayo bibigyan ng pagkakataon. Ano po? Ayan, at sabi nga, itutulungan kayo ng gobyerno. Iaayos lang po natin kasi tayo nga po ay agro-ecotourism municipality. Ano po? So, may mga kailangan lang, no? Actually, sa totoo lang. Dahil nga, dun sa sinabi nga na epidemya, no? Yung kalamidad na sobrang bigat na nagulat tayong lahat, no? Na hindi natin pinaghandaan. Imagine, yung sasakyan, yung aso, yung magbibigay lang ng pakain, pwedeng magdala ng sakit sa baboy kasi nagkulang sa biosecurity. Na yun ay pinaka-una at napakahalagang hakbang, no? Para maiayos. So, hindi siya, ibig sabihin na, ikay naka-backyard, hindi ka na pwedeng magbaboy, no? Aayusin natin at ilalagay sa tama para tuloy-tuloy kasi kailangan natin for food security. Maraming dapat supply tayo ng pagkain. At tayo ay sanay at subok na sa pangangalaga ng
mga papoy. Ayan. So meron po bang gusto pang kamagot? Para si Gonzalo Robin ay nagmumustradaan? Sabihin mo. Sige, okay. Gonzalo, yan. Dagdagan natin bago tayo Hindi, ma'am. Malayo din naman siya doon sa pinag-uusapan. Pero to add doon sa topic natin. Actually, 3 birds in 1 shot pag isinaayos natin yung paraan ng pag-aalaga sa mga hayop. Livelihood, environment, nasasaayos, and yung local income natin. Sabay-sabay ang nagaganda. Tataas, magiging maganda, at magiging maayos ang paghahanap buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Ayan. At wish ko lang sana na tuloy-tuloy po ang ayuda na binibigay natin sa mga ating kababayan na magbababoy kasi hanggang ngayon nga po ay hindi pa po sila nakakabalik. Ngayon, meron pa po ba gustong mag-add? Bago tayo pumunta sa ating game, no? One word game. Ayan. Kamusta mo, Derek, ang mga sagot ng ating mga... Oo, ayan. Ayan, okay. Meron bang mga sumagot ng tama? Tama na? Marami na ba? Okay na? Ayan, sige. So, punta na po tayo sa ating next portion na one word game. Ayan. So, ang ibig po sabihin nito, doon po sa mga bagong kasama ngayon, meron pong ipa-flash na picture sa ating monitor. Isang word lang po that comes right there then sa utak, sa isip ninyo. Kung ano ang tingin niyo doon sa picture na yun, at yun po ang isasagot ninyo. Tama ba? Malinaw ba? So any word that comes into your mind, right after you see the picture. Ano po? Okay, so ang una pong picture na nasa likod, para sa information ng ating mga viewers, yun po ay Lobo Shoreline. Ayan, so ating pong shoreline sa bayan ng Lobo. Ito po yung particular, walang particular. Sige, so sino pa ang gustong sumagot? One word lang ha. Pag nakita niyo yung larawan na yan, anong sumasagi agad sa inyong isip? Tama ba? Tama yan. Okay, sige, start po tayo kay Vibes. Masagana. Malinis. One word. One word, biyaya. Okay. Kalinisan. Ayan, okay, so justify. Ano naman sa amin kwento or ano sa amin kung bakit kalinisan ang i-describe mo sa picture na yan. Kaya ko po na kalinisan. Dahil dito po sa atin, sa Lubo, ay hindi lang naman po yung lugar na yan ang malinis. Talaga pong napakalinis dito sa atin ng karagatan. Dahil sa pangangalaga po ng ating mga kababayan. Ilan po. Yan, kaya nga tayo nagulat no, at natakot man sa mga nakita natin kasiraan doon sa ilalim ng dagat. Okay, bago pa may magalit sa atin. Next picture, please. Oh, okay. So, free bags and shoes distribution. Ito po, no? Talagang ginawa natin. Hindi lang naman po ako, no? Dahil sa akin, yan po ay hindi ko magagawa kung walang tulong ng SB. Dahil kayo po ang, syempre, nag-upload ng budget at tinitingnan kung ano mga programa ang dapat i-implement. So tayo po, no? Imagine, first time in history sa bayan ng Lobo, nagbigay po tayo ng libreng bags and shoes sa mga mag-aaral natin from grade 1 to 6. Oh my God, sige. Okay, so saan tayo? Kay Concelas Lee. One word that comes into your mind when you see this picture. Free bags and shoes. One word lang. Biyaya. Biyaya ulit, okay. English. Blessing. Saya. Susi. Yan, okay. Sige, sabihin niya sa amin, Vice, bakit susi ang naisip mo? Hindi. Sabi sa larawan, yan ang nakita ko. Kundi dahil sa tulong ng gobyerno, ng mga nandiyan sa harapan, nagkaroon sila ang mga bata ng susi na magagamit sa kanilang pagpasok. Nagkaroon sila ng mga bag na magagamit. Sila ang susi yan. Dalawang susi na. Susi sa kanilang mas maayos na pagpasok at susi ng ating magandang bukas sa mga kabataan natin. Kaya mo, baka gusto nyo sumagot sa likod. Okay na kayo. Ayun. Next
Next picture, please. Paskuhan sa Lubong 2023. Okay, sige. So start po tayo kay Vice. Pagmamahalan. Pasko. Ano kaya? Doon namang impromptu ito eh. Pagpapahalaga. Kapayapaan. Okay. Pero gusto sumagot doon sa mga bawat judgmental sa likod. Sige na, Boss Robin. Yeah, no. Ano, one word that comes into your mind. Sige, sige. Naglaso, ma. Naglaho. Babalik. Ngayon na. Abangan. Di ba may show na yung dugtungan? Ayos gawin ko. Ano, pamatay ba ko yan? Talagang tama kayong judge sa bawat judgmental. Ano? Talaga, ano? Anong sabi? Abangan. Naglaho. Babalik. Abangan. Okay, sige. Consent JJ, ano yung tagot mo kanina? Pasko po. Bakit Pasko yan? Sa totoong buhay po, nung time lang po natin nyo, nakita yung ganyang Pasko dito sa Lubong. At ang kung sa pagbabalik po ninyo, doon po ulit natin makikita yung Pasko yan. Sana po ay makabalik na kayo. Okay, meron bang gusto magdagdag pa? Wala na, ayaw na kasi mainit ang issue. Pero nakakamiss, ano? Sobrang nakakamiss yan. Sa totoo lang, personal, namimiss ko din talaga magpaskuhan. Ilang taon din kasi meron tayong paskuhan eh. Tapos, barangay talagang, alam mo, kahit wala ng time of practice, kahit walang pera, grabe pag nag-perform. Performance level. At napakagaling na mag-perform ng DepEd, ma'am, na nakakamiss yung performance ng DepEd, no? Palaging ano yun eh. Wala, ayan, no? Thank you, Team Manalo, sa pagdalo, sa kasama ka Christmas party, Balagbat Chapter. Thank you din po sa inyong mga regalo. Ayan. So at least na-feel nila yung essence ng Christmas, no? Na to give, no? It's better to give than to receive. Pero yun, at si Digdak Valmes, Didak Valmes Dries, yan palagi nang mag-message sa atin. Palagi kayong gabayan at ingatan ng puok may kapal, Team Manalo 2025! Thank you po! I love you! Can we save our Christmas? Manalo pa naman eh. May time pa naman to save their Christmas, pero syempre budget kasi yan. Ayun, si Janjan naman. Ayan. Hello, madam. Landslide po ang survey eh. Sabi, wala akong magawa sa mga wow reactors eh. Kaya nga po, maraming salamat po sa patuloy na nagmamahal at umaasa, no? Basta magtiwala lang po tayo. Meron pa ba tayong isang picture? Wala naman. Meron pa. Ang comment na lang. Hello po, Mayor. Kami po ay nagpapasalamat na ang isang bata na naging scholar nyo po ay nakapasa sa pagiging isang guro. Nagabanalo po yan. Scholar Mas Marisa Albania. Naku, taga-Banalo pala. Kilalang ni Constu. Ngayon din yata lumabas yung mga results ng nag-bar exam. Bar and So, then Yes, may pinsan. oo, correct. Ay, pinsan ni Direct Jolly. pinsan ko. Pinsan ni Constu. Nag-asawa. Nagtuturoan na kayo dalawa. Congratulations, Romero. Wow, congratulations, attorney. Ano bang pangalan? Alena Romero. Alena Romero, congratulations! Bagong lawyer ng pamilya na magtatanggol sa karapatan at mga inaapi. Hello, about you? Lawyer na. Okay, so, eto na po. Dadako na po tayo, ha? May comments ba? Comment pa, okay. Si Ate Posi Manalo o Baliga. Parang taga-sulok ito. Konsehal po si Si
Pangulong Jose. Pangulong Jose. Tatay ni Angela. Ayan. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng Team Manalo. At sa inyo po, mahal namin Mayora Lota. Ang wish ko po sana ay makabalik na agad kayo sa inyong panunungkulan bilang mayor ng ating minamahal na bayan ng Lubo. Maraming salamat po, Pangulo. Ayan, so marami din pong natutuwa. Kagawa po ng mga bagong artista. I love you, manalo pa tayo. Sino kaya? Tita Rosie. Palo, sino kaya ang tinutukoy mong mga po? Mga ba yun o wala? Pogi lang isa lang Ayan. Macario Abdon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panguna po ng ating butihing mayora ng ating bayan ng Lobo, 10 ng kanyang mga katib. Sa inyo pong lahat, sana'y patuloy na magiging maunlad ang ating bayan ng Lobo. Amen! 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 Amen po, amen. Nakakatuwa, maraming salamat, Direk. Tayo po ay pupunta na sa exciting part. Magpakita lang yung nanalo. Okay, papakita lang pala natin yung mga previous winners natin. May picture po. At nag-claim na po ng prizes nila. Ayan po. Yan. Hindi ko lang alam mga names ba? Kadami. Talagang kiniklaim at ang ganda ng kanilang mga ngiti. Congratulations! Kung si Dorina pa, congratulations! Okay, sige. So, pasok Dorina habang tayo nag-spin the wheel. Tayo po'y dadako na sa spin the wheel. Ilan na ba ang nakatutok sa atin ngayon? Tayo po'y mag 2 hours na naka-live. 107, ma'am. 107. Okay, sige. So, pasok Dorina habang nag-spin the wheel tayo. Patuktok tayo, wala man yun. Patuktok tayo kay ano. Ang mapapanalunan ko ay, flash mo na lang Yung question, answer. Yung question and then yung answer. Papasahin pa ba natin ang first question? Opo. Alam bang ano? Tapos 500. Ano muna, yung magiging prizes natin? Aba. Okay, ano magiging prize natin for the first question? Ano ang price? Prizes. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok pa sa ating live. At ang ating pong prizes sa ating first question ay cash prize, 1,000 pesos, gift pack, and ang ating mahiwagang parol. Wow, 1,000! Ayan. 1,000 cash prize and ang ating gift pack and parol. Sino kaya ang ating maswerteng lucky winner? Sabihin mo na po natin yung dalawang question of the day sa highlights. Okay. Ano question? First question of the day. First question of the day. Ano ang pangarap ni Consel JJ Gumia noong bata pa siya? Nasagutin na ba natin ito? Hindi pa. Ang pangarap ni Consel JJ noong bata pa siya ay... Piloto sa pisa. Maraming sumagot niyang piloto. Hindi saranggola, hindi aeroplano. Meron na doktor. Okay. So, babasahin na muna natin bago yung winner. Okay. Kasi parehas naman sila nakasagot for the first two. Hello po. Bago po kami, hindi man umuwi, pasensya na po Christmas party ng SB. Naglalambing din naman po ang aming mga staff. Opo. Sino ang, ang pangalan ng role model sa buhay ni Consel Mark Chu? Ang sagot po ay, ang mamay. Mamay ito. Pinakamatangkad po sa Banalo Mayor. Yes po. Ang height niya po ay 8'2". Ito. Tinalo yung, nasa sa JJ. Tinalo yung sa Mabilog, 6'2". Ama, kapag ng mamay, 6'2". Thank you po. Yeah. Thank you po. Change court na yun, change court. Boss. Sige, spin the wheel tayo. Apo. Nandito na yun. Thank you. Babalik kami. Pero dyan. Kon. Salamat po, Cons. Okay. Tuloy-tuloy. Sige po, tuloy. Question number 1 muna. Okay. Ano yung question number 1 natin? Ano ang pangarap ni Consel JJ? So, ang sagot natin is piloto.
Then, pakita na natin ang tawag dyan? Wheel natin. Pasok! Yun! Slow connection, slow connection. Sige! Wait lang po, slow connection. Okay na. Ang dami nitong sugat. Yun ba yun? 323 na yun? Hindi. Entry 74. 734, diba? Sumagot yan. Ang sumagot ng tama, okay. Ang winner natin for the first question ay si Mylene Loreto Ramos. Pa-comment naman po kung taga saan si Mylene Loreto Ramos. Kung saang bansa. May comment tayo? Sayaw, Pons, Delio. Taga saan si Mylene Loreto Ramos? Nandiyan ba siya? Naka-tune in pa ba siya? Okay na pala yung natin. Ha? Nagko-comment, wala pa. Nagko-comment, wala? Hindi mo mag-comment siya. Ma'am Mylene Loreto Ramos, mag-comment po kayo kung taga saan kayo. Kung saan. Kung nasa Pilipinas ba? Nasa ibang bansa? Wala pa rin, wala pa. Sige na. Okay. Comment yan. Duday. Sumayaw ka na. Internet connection eh. Hindi na ako. Mag-disconnect muna kayo. Ano sikat na music na yun? Espresso? Sa amin din pasira-sira. Thank you po. Tagasan po kayo, Miss Mylene. Ayan, ang Christmas song. Yan. Nag-comment na po siya, thank you po. Saan ba siya? Taga-saan po kayo. Naka-air ba tayo? From Apar po. From Apar po, Apar. President ng kababaihan? President po ba kayo ng kasama ka? Comment niyo po kung kayo ay president ng kasama ka. Maganda ang signal sa Apar ka. O baka na nasa Pasig lahat yung mga yan. Pasignalan. Kay Apar. Winner Congratulations. number 2 po, same. Okay, sige. Naka-air tayo. So again, ulitin mo lang, yung one. Miss Mylene Loreto Ramos, nanalo po kayo ng 1,000. Gift packs and parol. Kanino galing yung 1,000? Lorenzo Gusto. 500 mga cash prize ay 500 from Consul Marchu and 500 from Mayor Lota Lasarte Manalo. Congratulations! Congratulations! At ang winner po. Ito na yung second question. Dahil Second kumahina ang question. internet, nag-speed up po, na-delay. Yan. Ito na sa second question na. Hindi yung nag-comment eh. Yes, napakaswerte po. Ang nanalo po ng ating sa second question of the day ay si Mr. Lorenzo Gusto. Comment po. Comment po. Nagabalagdag po siya at siya ang nagbigay ng question mo. Yung question na kung kailan babalik si Mayora. Yeah. Aswerte naman. Apo, mag-president daw. President daw po Ang nakasabit. president niya, si Ate Mylene, congratulations! At yung nanalo naman ng second question of the day, si Tatay Lorenzo Gusto, na siya din po ang nanalo. Hindi, nakasama sa Swing the Wheel. Siya po ang nagbigay ng questions natin. No? Kung kailan daw ako babalik. Maraming salamat. Pa-comment po kay ni Tatay kung taga saan po kayo. Tama po ba? Barangay Balatbat po kayo? Yes po. No, ang tatay po kayo ni Gaye, tsaka ni Bibi. Kumpare. Pare. Oo nga pala, naku po. Maraming salamat po. Nanalo po kayo again. Ano, napanalunan niya? Darina? Ang ating pong second winner para sa ating unang question ay gift packs, parol, and cash prize. Sa ating pong cash prize ay nagmula kay Consular Leslie and Mayor Lota Lasarte Manalo. Congratulations! Ayan. Meron ko po, apat dapat ang mananalo. Apo. Paano yun? Anong question? Lahat po, actually to, lahat ng
tamang sagot, question 1 and 2. I-spin ulit. So okay, spin daw ulit sa question number 1. Galing ba yun? Dapat wala dalawang agad ang pinili. Anyway, so sa question number 1, nasagot. Anong pangarap ni Konsehal JJ na piloto? Sino po ang nanalo? Pasok, direct. Wow! Congratulations! Ate Christy Magnaye! Pakomment po, taga saan po kayo? Tagasan po kayo, Miss Nanalo Christy. din. Ha? Okay, Dorina, ano bang mapapanalunan ni Ate Christy Magnaye? Ayan, Ate Christy, dahil ikaw ang ating lucky winner, mag-uuwi ka ng cash prize worth 1,000 pesos mula sa ating Vice Mayor Denden Naraha and 500 pesos from Mayor Lota Manalo and ang ating appliance showcase from Madam Alona Pangaliban. Dorina, mali. 500 plus 500 daw, tas plancha. So wala na yung Noche Buena. Oo, yan, okay. Sige, so 500 lang daw. Oo, kaya 1,000. Okay, yan. Last winner. Okay, last winner po natin. Okay. Sa second question of the day, na Mama Ikito. Mars Ramirez. Ate Mars. Mars Zermar. Ramirez Zermar. Alam mo, so kamusta po kayo? Pag-comment po, Mars Zermar. Kung taga saan pong barangay kayo. At congratulations Balagpat po. daw po yung Lorenzo Gusto. Yes, malagpat po ang Lorenzo Gusto, si Pare. Si Dorina, yan. Wala pa pong comment. Ayan. Wala. Wala ba tayong music dyan? Wala ba tayong music? Wala. Sige, so naka-apat na po tayong winners, no? Again, kayo po ay mananalo or nanalo ng 1,000 pesos. Yung dalawang una po na nanalo ay grocery. Tapos yung dalawa pong next na nanalo ay plancha. Nagaling kay Madam Alona. Ang mga cash prizes po natin ay nagaling po sa akin ng 500. Tapos yung 500 po ay nagaling kay Vice, Dende, kay Konsehal Mark Chu, kay Konsehal Leslie, at kay Konsehal JJ Comilla. Kung mag-spin nyo, available pa dyan. Wala na pala sila. Sabi ni Vice Dende, dadagdagan daw yung mananalo. Tama ba, Vice? Yay! Magdadagdag tayo ng isa pa! 500. Isang 500 lang. Okay, sige po. So, meron pong mananalo pa ng isa pang 500 pesos. Ay, isasama natin, nakalimutan natin lahat po ng winners sa may parol, ha? So may parol po kayo. Ayun na, pwedeng isabit po ninyo sa inyong mga bahay. Wala na ba? Pwede pa ba tayo mag-spin the wheel? At gusto pa naganahan si Konsehal, si Vice Denden na mamigay ng premyo. Share your blessing daw. Okay, so ibibigay natin ng mic. Okay, 500 pesos para kay... Congratulations, Mama! Celeste Kay Ayan! 1,000 na. Nanalo ka na? 500 pesos! Okay lang. Wave daw po, wave. Wait daw. Nanalo last week. Bibigyan mo na. Nanalo last week. Isa pa po, isa pa. Hindi, okay yun ba? Okay. Ikwan mo si Robin na magbibigay. Okay po, nanalo. Tuloy po yun. Nanalo po ang Mama Celeste Ayan ng 500 pesos. Galing kay. Galing kay Robbie. Tayo na another 500. Spin the wheel na. Spin the wheel! Spin the wheel! Johanna Cantos, congratulations. Paki-comment kung taga saan ka. Comment! So magdadagdag pa daw ng dalawa pang winners! Naku po! Galing kay Konsehal JJ. Galing kay Konsehal JJ, 500 pesos. Spin the wheel mo na daw yan! Spin the wheel!
Kervin. Yan, Sekmar. Yun. Sekmar. Alam, ito yung magtatangay. Lovejoy Magnay Makatangay. Congratulations, ma'am. Lovejoy Magnay Makatangay. Magkano? 500. Sige. Okay. Magic word. Speed the wheel. Speed the wheel. Hindi pa alam eh kung ano nga gagawin. Ano bansa? Ano bansa? Kaya magka-comment na lang. Magko-comment Hindi po, na. hindi po. Next na mga... 1,000 po kayo dyan. Okay, 500. 500 pesos. Mula sa puso. Yeah. May esperanza. Yun! Oy, kasing! Ay, Congratulations, Manila. Nagpasa ko yung kalde. 500 pesos. Kasi Oh, yan yung kasama ka. kilala ko, Are. Kapag-anak ni Mrs. Nagpasa ko yung kalde. Walang internet natin. Diretso lang, ma'am. Diretso pa pa. Ayan, okay. So, congratulations to all the winners. Yung apat po na nauna, yun po yung may rosary, may 1,000 cash, and may parol. Ano, yun yung unang dalawa. Ang next dalawa ay may plancha, cash na 1,000, and may parol. And then, nagdagdagan po dahil talaga gusto mag-share ng blessings ng ating ka-Team Manalo device. Nagdagdag po siya ng 500 for one winner. 500 naman dahil kay Consel JJ for one winner. And another 500 from Consel Region. Ayan. So, Direct, alam mo na kung sino yung mga nanalo. Again, please claim your prize here at Gika Cafe from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Ayan. Kasi next Friday po, abangan niyo ulit episode 3 na Team Manalo Christmas Giveaway 2024. Manalo pa tayo! Ayan. So, muli mo kayong tumutok sa aming live sa susunod na Friday. Mamimigay po kami. Ta-da-da-da. Mas malaking prize na po. Dahil ako po ay may ipaparaffle na or prize na washing machine. Electric fan. Microwave, no? At saka isang pang appliance. Abangan nyo, sayang walang motor. Walang motor, wala kayo. No? Sayang, ano. But anyways, nagpapasalamat po kami sa lahat ng hindi bumitiw sa aming live. No, alam namin na busy-busy kayo at medyo humihina ang internet connection. Kinaintindihan namin. Pero kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa tuloy na pagmamahal ninyo at suporta sa amin. Sabi nga, sana itigil na natin ang masamang politika. Talagang magtrabaho na lang, magmahalan, huwag nang magsiraan. At masama po, hindi po maganda talaga ang palagi kayong nagigibit at nag-aabuso na nagigibit sa tao, sa kapwa. Kasi bilog po ang mundo. Ano po, talagang babalik at babalik po sa inyo yung ginawa nyo hindi maganda sa tao. So, ano lang, spread the love. Spread the love, no? Magbigay ng blessing, i-share ang blessing kung meron kayo para mas magiging masaya ang Pasko ng marami or nating lahat. Ano? So, bibigyan ko po ng last words ng ating mga kasama na natira ngayon sa ating Team Manalo Christmas giveaway. Last words. Parting words. Hindi, ano lang, message lang. Huling mensahe. Dahil no first timer na nag-live ito. Sige po, pasok, Consel Ijan. Huli natin ay si Vice Tendent. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. At sana po nasihan tayo ngayong gabi dito sa munti namin naibigay na kasiyahan sa inyo. Magandang gabi po muli. Hello po, magandang gabi po ulit. Sana po ay naging masaya kayo sa pagsama sa amin. At yan nyo po, sabi nga po ng ating Mayor Lota, may kasunod pa po yan, kaya tutok lang po. Yeah. Last sa December 19. Thank you. Thank you sa pagsama niyo sa amin. Sana nag-enjoy kayo, masaya ang hapon natin, kahit late na tayo nag-umpisa. At sana patuloy pa tayong manalo. Maraming salamat po sa lahat ng nakaisa, sa online, sa live, sa lahat ng nag-share, sa lahat ng nanonood. Huwag po kayong bibitaw, meron pa po uling ganito sa isang linggo. Sana po, napasaya po namin kayo sa aming munting handog na pamasko.
sa ating mga viewers, sa mga Tagalo po. At sana po, nabigyan po namin kayo ng mga munting impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari dito po sa ating lugar. Yun lamang po, Merry Christmas and Happy New Year! Ayan, maraming salamat po talaga sa mga sumabaybay sa amin Divo Mateo. At congratulations sa lahat ng nanalo. Ibig sabihin talagang hindi sila bumitiw sa atin. Ang atin pong next live ay December 19. Pipilitin po namin makapag-umpisa tayo ng 4 o'clock. Ano po kasi may mga Christmas party pa. At yun na nga po, sana tumuto kayo kasi mas malaki po ang magiging premyo natin. Yun po ay huling episode na ng ating programa, na Team Manalo Christmas Giveaways 2024. Manalo pa tayo! Ayan. So maraming salamat po. I love you tayo. I love you. Merry Christmas po. Thank you po pala sa ating mga technical staff, kay Direk. Ano nila, kahit may sakit, masama ang pakiramdam, pero tuloy pa rin. Thank you. Shout out kay Johnny at kay Angelic. Salamat po sa singing. At syempre kay Dorina. Maraming salamat, Dorina. Sa pamilya din pala. Sa mga fans. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye!